Isa lang sinasabi ko kasi sa mga nambabash, sa negosyong to, hindi lang naman yung may-ari yung nakikinabang. So merong mga staff sa isang store na pati yung pamilya nila umaasa sa kinikita ng tindahan. So sana naiisip din ng mga basher yon na kapag may nasiraan silang isang negosyo, hindi lang yung owner yung apektado, kundi yung mga taong nandoon. Yung mga staff ko, syempre, mga tao lang din yan na di naman din namin na-train para magsagot sa mga basher. O sila minsan, gusto nilang, gigil sila eh. Sabi ko, hayaan nyo na muna, ako sasagot. Kung ano yung binabash nila, binabalik ko lang sa kanila na, okay po, next time, pagka nagpunta po kayo ulit, ako po mismong may-ari, yung magsiserve sa inyo kung ano po yung kulang, kung ano po man dapat gawin, kung ano po ba yung suggestion nyo. But sana next time, sa message na lang. Ako si Men Austria, owner and founder ng Awu Pizza Burger, at ito ang aking Bizstorya. Ano ako dati, una waiter, tapos naging dining supervisor, then na-promote ulit, naging kasama ko yung chef namin sa Italian restaurant. So nagbubukas kami ng mga store, Italian restaurant sa ibang bansa. Nag-start si Awu pandemic 2020. OFW ako at yung basis ko ay cake decorator. That time kasi, yung bago kami nagka-business, nawalan kami ng trabaho. So zero talaga yung income namin. That time, nagbigay ng 1,000 pesos yung LGU ng Manila. So, doon na nag-start yung nagtinda kami ng burgers. So, una, hindi pa siya pizza burger. So, nag-start kami ng burger lang na maliliit. Then, unti-unti namin na binenta sa kapitbahay at sa mga kamag-anak namin. Then, nung nakaipon na ng konting kapital, so lumabas na kami ng market para doon na magtinda ng burgers. Then, nung nagkaroon na ng konting kapital, naglabas kami ng pizza na thin crust. Medyo nagustuhan din ng masa. May mga nagre-request na sa amin na yung pizza, okay lang ba? Ang ilagay na toppings is yung patty. Ganyan. So, doon namin naisip yung pizza burger sa mga request din ng mga customers namin. Yung asawa ko nagbi-business talaga. Cake decorator siya. So, yun yung business niya. Then, ako sa food industry talaga ako, Italian restaurant. Kaya nung binuo namin tong Awu, medyo meron na rin kaming mga experience at sariling recipe. Kaya yun, doon siya namin nabuo. Di naman din ganun kalaki yung kinikita nung una. At the same time, meron kaming mga konsepto sa mga isip namin, but kulang talaga sa kapital. So, unang naging struggle sa amin is yung magbuo ng karagdagang kapital. Nag-propose kami sa mga kamag-anak at kaibigan namin para sa business na to. Pero sad to say na walang nagtiwala pagdating sa paglabas ng pera. Siyempre, hindi kami kagad din sumuko nung mga panahon na yun. Tinuloy lang din namin ang asawa ko na magdire-diretso, magtinda lang ng magtinda. Hanggang sa pinasok na rin namin yung mga online. So, doon kami talaga nag-boom kahit papaano. So, doon kami nakaipon ng capital para makapag-expand kahit papaano ng konti. Then, at the same time, siyempre, yung pangalawa is bangketa. So, sa bangketa, yung struggle namin doon, pagka umuulan, pagka may mga clearing operation. Yun yung mga mahirap na nangyari sa amin ng mga panahon na yun nung unti-unti namin siyang binubuo. Ngayon, so naglabas kami ng mga flavored chicken namin. So flavored chicken, typical na makakain mo sa iba, pero kasi yung recipe din namin sa pag-marinate ng chicken na yun, ng wings, is sarili din naming recipe ng asawa ko. At the same time, yung mga overload na pizza burger, yun yung mga bago namin. Then, in-improve pa namin siya. Mas pinasiksik namin yung patty, mas pinalaki, mas pinabigat. At the same time, yung mga toppings ng pizza is dinagdagan din namin.
Nag-iisip kami ngayon na mag-extend ng oras, baka magkaroon kami ng breakfast menu. Actually, kapag ka nagdire-diretso naman siya ng orders like online and dine-in, ang ginagawa po namin sa dine-in po, binibigyan namin sila ng complimentary na nachos for waiting para kahit papano hindi sila mainip. At the same time, kasi yung isang pizza burger, nagko-consume lang naman siya ng 8 to 10 minutes lang siyang lutuin. Kasama na yung pag-grill at pag-bake ng pizza. Kapag andito kami ng asawa ko, pag nag-visit kami sa mga store kasi, kinakausap din namin yung mga customer namin. Tinatanong namin, kinakamusta kung kamusta yung overall experience nila sa mga stores namin. At yun, nagiging kaibigan din namin yung iba namin mga customers. Yung hirap sa pagiging owner is yung, syempre, mga staff. Kailangan maging maayos ang operation nila. Pag wala ka, ma-duplicate mo yung sarili mo sa kanila na kung ano yung kilos mo sa sarili mong tindahan, dapat ganun din sila. Pangalawa, syempre, yung time management kasi may mga anak din kami. At the same time, nag-aaral yung isa. Pangalawa, yung oras sa pamilya at sa store, yun, nahati talaga siya. So, kailangan din talagang mas tutukan mo yung store para maging maayos yung operation. Ang nagmamanage sa Manila is meron akong supervisor doon, si Janjan. Then may production team doon. Then meron din andun din si Juban. So yung mga yun kasi, yung mga staff ko na yun, yung nag-start tong AWO, sila talaga yung mga kasama ko. Yung maliit pa lang, yung sobrang liit pa lang nitong store. So yung tiwala namin sa kanila ng asawa ko is 100% talaga. Actually, kailangan maging matigas ka eh. Kailangan yung emosyon mo, kalimutan mo muna panandalian sa pagnenegosyo. Kasi kapag sinama mo yung emosyon mo, tulad nung alis ka lang ng bahay sa habol yung mga anak mo, kumbaga talikuran mo na kagad eh. Or ipaintindi na rin sa kanila kahit paano na kailangan mong umalis at pumunta sa negosyo. At the same time, ayun nga po, kailangan yung emosyon mo talaga dito sa pagnenegosyo. Hiwalay eh. Hiwalay yung emosyon mo. Kasi kapag naging mahina yung emosyon mo dito is kakainin ka lang eh. Yun yung naging diskarte ko na maging matigas for the meantime. Pag pupunta ng negosyo, then parang two-faced, babalik ako ng pagbalik ko galing negosyo, doon na yung pagmamahal. Dumating na rin yung time na gusto namin ihinto. Pero pagka naisip namin kung saan kami nagsimula, bakit kami ihinto? Kumbaga, kinukumpara namin kung saan kami nagsimula, yung mga pinagdaanan namin nung una, saan dito na ngayon na hindi naman po ganun pa ka-successful. Sobrang layo na nung narating nung AWO kaysa nung nasa una pa lang kaming stage. Ayun kasi nung time na wala kaming katulong kahit isa. Dalawa lang talaga kami ng asawa ko. So kasi pa lang 3 months old pa lang yata yung bunso namin nun. So dumedede pa habang nagbe-makeup at gumagawa ng pizza burger. Makeup kasi ang tawag namin doon. Andiyan dyan yung anak namin sa harap niya. At the same time, nagpapati siya, gumagawa ng pati kasi kami talaga lahat gumagawa. Wala kaming supplier niyan. So lahat yan homemade. Then ako naman mag-isa sa palengke, wala akong katulong. Ako nag-grill, ako nag-take orders online, ako nagluluto, ako nagpe-prepare. So, yun yung isa sa pinakamahirap namin nung wala pa talaga kaming tao. Ang market ngayon nasa social media na. Kapag ang business mo wala sa social media, babagsak. Kailangan din nilang matutong kahit pa paano mag-content, ipakilala nila yung sarili nila as a brand. Hindi yung brand yung papakilala mo eh. Kailangan nilang makilala na ikaw mismo, magtiwala sila sa'yo para magtiwala yung mga customers or yung consumer mo sa'yo sa brand na binibenta mo. Hindi pa siya successful na sobra. Kasi ang business kasi, lalo na sa food business ngayon, sobrang daming kakompetensya. At the same time, kailangan ng lagi may bago. Kailangan maging relevant ka pa din. Huwag kang makampante kung may bumibili pa rin sa'yo. Kailangan na mas ayusin at gagalingan mo yung service na binibigay mo.
Sa pag-start kasi ng business, hindi naman yan na na parang kailangan mo kaagad ng malaking kapital. Kapag kami naisip kayo na negosyo, execute nyo lang kaagad. Execute nyo ng pinagplanuhan at pinag-isipan. Hindi pa pwedeng basta-basta ka lang papasok sa negosyo. Sa negosyo kasi hindi time to time maganda yung benta, maganda yung kita. Hi, dito tayo ngayon sa second branch namin ng AWU sa Kawit branch, Cavite. So tara, pasok tayo sa loob. Kung makikita nyo, ito yung menu natin. Ito yung pinupuntahan talaga sa amin, yung pizza burger. So meron tayong mga bundles at meron din tayong mga maliliit na burgers. So sa maliit na burgers natin, ito po yung bestseller natin, yung Hermes Burger. 4 cheese siya na sa loob. Then dito naman sa pizza burger natin, ang bestseller natin is yung 4 flavors in 1. So ayan siya, yung 450. Then dito sa wings, ang bestseller natin is yung buffalo. So lahat yan is homemade. Yung mga sauce, bread, pati yung patty. So kaya siguro isa yun sa pinupuntahan sa amin kasi halos wala kaming binili dito. Siguro yung fries lang. Ayun. So, at lahat na yan, puro homemade namin. Tara, dito tayo sa kitchen namin. So, papakita ko sa inyo kung paano pine-prepare yung orders namin. So, ngayon, ito, pine-prepare natin yung 700 bundle kung tawagin. So, yan yung patty natin na homemade. Grilled siya. And yan din pong dressing namin. Recipe din po namin yan ang ginagamit. Yung ingredients natin at yung mga patties, makeup, bread, lahat yun sa Manila nanggagaling. So, pinipick up natin siya doon para sa stocks dito sa Cavite branch natin. Minsan tumutulong din ako kapag sobrang daming orders sa production. Kaya mas bibigay kaagad namin ng maayos yung mga produkto na dadalhin dito sa Cavite branch. Morning po, chine-check nila lahat ng stocks. The same time yung mga sauces, nagluluto lang sila ng mga sauce dito sa Cavite branch. Then, ayun, automatic na dire-diretso na yung operation kaagad nun. Sa Manila branch naman, mas marami silang ginagawa doon. Ina-inventory muna nila yung mga gagawin ngayong araw kasi hindi kami talaga nagmamatagal ng stock sa loob ng freezer. Kung ano lang yung dapat gawin ngayong araw, so yun lang yung ginagawa nila.